walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo. Kita naman ninyo fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. Diba? So ito na nga pag-usapan natin ngayon. Ang mainit-init na pinag-uusapan ngayon. Syempre dito sa mundo ng pageantry ang MGI All-Stars. So, nakaka-excite dahil malapit na siya. Sa May na siya magaganap. At, syempre, nung una naghihintay tayo, sino bang habang mga kandidata na lalaban dito? Ba't parang wala pa tayo naririnig na malaking kandidata from the Philippines na talagang magkukumpit dito? I mean, yung katulad nila Michelle D, di ba? Ayan talaga yung inaabangan natin. Pero, eto na nga, finally, di ba? Kasi Gazidi Ganados, magjo-join nga sa MGI All-Stars. So, ang reaction ko ay bongga. Bonggang-bongga na parang, nagulat ako kasi parang hindi ko inaasahan na si Gazini ay sasali dito. To be honest, ina-expect ko si Gazini sa Miss Grand Philippines. Totoo. Siguro mga balik tayo na yung pagkalaban ni Samantha Bernardo, tapos parang sabi ko ay okay lang. Pero kasi yung lumipat kasi yung Miss Grand kay Mr. Arnold, ayun, doon ako nagkaroon na parang, okay, so eto na yun. Oo. Parang doon ako nagkaroon ng, sabi ko, I think pwede sumali dito si Gazini. So, sabi ko, una, sa supranational, gusto ko talaga si Gazini sa supranational kasi parang feeling ko, yung binibigay niyang galawan, alam naman natin magpasabog talaga itong si Gazini, very supranational. So sabi ko, yun nandirito to kay Mr. Arnold, sabi ko pwede itong sumali sa supranational. Kaya lang, lumipat kasi yung supranational doon sa Miss Universe Philippines. Hinawakan nila Mama J. Kaya sabi ko, okay, hindi makakasali na si Gazini kasi Miss Universe Philippines. Dahil sumali uli siya ng Miss Universe Philippines, ay Miss Universe Philippines na siya, di ba? So sabi ko, parang malabo. Pero na lang siguro kung i-appoint or sasabihin nila na parang, sige, try natin sumali si Gazini at i-appoint natin, di ba? But hindi ganun yung nangyari. Kasi meron kasi talagang competition sa Miss Universe Philippines at doon nila kinukuha yung mga girls na ikukumpit pa nila sa Miss Supranational at sa iba pang pageant. Kaya sabi ko, malabo talaga si Gazini mag-supranational. Pera na lang kung kung tawag dito, kung mapupunta yung supranational sa sarili niyang franchise talaga. So, doon lang siya makakasali. Kaya lang, syempre, malabo na kasi parang hanggang 32 years old lang yata sa sa supranational. Pero kasi si Gazini, parang feeling ko, 34 na ba siya? Or 33? So, mga ganun eh. And then, medyo nalungkot na ako doon. Sabi ko, Miss Grand. Kaya lang, ang Miss Grand, ayun nga, di ba, nag-angat nga ng age ang Miss Grand. Kaya sabi ko, pwede pa rin talaga si Gazini lumaban ng Miss Grand Philippines. Pero kasi nagkaroon ng Miss Grand All-Stars. Ba't hindi ko inaasahan? Kaya sabi ko, naloka ako, nandito siya. So, ayun nga, Gazini Ganados officially magiging candidates nga dito sa Miss Grand All-Stars. So, nagulat ako na natuwa. Natuwa sa kabilang banda kasi parang syempre Gazini Ganados to. Alam naman natin talaga yung orahan talaga ni Gazini. Papalo talaga. At magbibigay ito ng bonggang-bonggang execute dito sa Miss Grand All-Stars dahil alam natin kabugera din talaga. Plus yung nandoon yung ganda na nakakaloka. And ayun. Happy ako. And then, mananalo ba si Gazini Ganados dito? To be honest, malaki yung chance ng Pilipinas na makuha ang first MGI All-Stars. Sa totoo lang. Kasi sa una, 4 ang kandidata natin dito. Imaginein mo, sa lahat ng mga naglalaban-labang bansa, tayo lang yung may 4 na candidates. Sa totoo lang dito sa MGI All-Stars. Ewan ko na lang kapag hindi pa rin tayo nanalo dyan. And then, plus, nandito nga si Gazini. So, parang lalong naging strong ang Pilipinas dito sa competition ng
MGI All-Stars. And then plus, nandoon ako na parang, okay, so eto na yun. Ito na yung parang, I think sa atin to. Ganon. And then, let's see. Kasi syempre, di ba, hindi natin alam yung laro ng ibang candidates. So, syempre may kahinaan din naman ang pambato natin na si Gassini, katulad ng kanyang comm skills. Hindi ko alam kung gaano na ba ito na-improve. Kasi noon, ito talaga yung nagiging problema sa mga laban niya. Pero ngayon, parang feeling ko dahil, siguro prepared siya. And then, ayun. So, malaki yung chance ni Gassini na makuha ang corona ng MGI All-Stars. And happy ako kung siya ang kauna-unahang mananalo. And then parang feeling ko, deserve naman ni Gassini talaga na, alam mo yon, makoronahan sa international stage dahil sa caliber. So this time, talagang sanayon talaga ako kay Gassini. And I'm so excited. Diba? So, yon. So, tingin ko daw ba madadagdagan pa ang candidates natin dito sa MGI All-Stars. Parang, siguro, pwedeng 10, no? Pwede naman. Kasi ang MGI All-Stars naman, they are open naman na parang, sige, kahit sino ang sumali. And then, sa MGI All-Stars kasi, parang ina-allow talaga nila kung sino yung gustong mag-join. Joint lang ng joint. Tapos wala siyang national director. Kumbaga direct. Direct yung application doon mismo sa MGI All-Stars. Kaya parang feeling ko bongga to. So, si Michelle di sasali kaya parang feeling ko hindi. So, andyan na si Gassini. To be honest, ako kontento na ako kay Gassini. Ayoko nang may sumali pang candidates siguro next time or next edition. But dito kasi sa first edition, parang okay na i-try ni Gassini yung competition na to and then malaman natin lahat kung ano nga ba ang patutunguhan ng magiging laban ni Gassini dito sa competition ng MGI All-Stars, di ba? And then, ayun. So, okay na ako kay Gassini. Ayoko nang madagdagan pa. Ayoko nang may sumali pa na isa pang malakas na parang pwedeng kumabog kay Gassini. So, I think yung mga kalaban ni Gassini dito, parang piling ko kakayanin nga na. So, mag-prepared lang siya sa kanyang comm skills and I think mananalo siya dito. Ganon! At ngayon pa lang, Diyos ko, ramdam na natin ang pasabog talaga ni Gassini at bumongga bigla, di ba? So, yon. So, looking forward ako. Looking forward ako sa magiging eksena at ganap ni Gassini dito sa MGI All-Stars. So, tignan natin. Di ba? Pero kayo guys, tingin ninyo, mananalo kaya tayo? So, ako parang feeling ko kaya naman ni Gassini. Sa totoo lang, kaya ni Gassini yan, lalo na pag dinaan niya talaga yan sa execution, sa mga pasabog. At alam naman natin, bago pa dumating yung ibang candidates na hinahangaan natin ngayon, ay si Gassini muna talaga yung kilala natin na talagang pasabog. So, sabing gano'n, mga binibining Pilipinas queens before, ay talaga nagpe-penetrate daw ng bonggang-bongga. To be honest, oo nga eh. So, yun. So, natutuwa naman ako kasi parang iba talaga yung kalibre kapag galing ka sa binibining Pilipinas. Iba yung naging training nila doon. Iba yung quality nila ngayon na parang mas talagang pag sumali ang isang candidates from binibining Pilipinas, sasabihin mo, oy wow, andyan siya at ang galing, di ba? So yun. So I'm so excited. I'm so excited for them. I'm so excited sa magiging execute nila. And then, lalo na kay Gassini, so talagang maloloka ka, no? Kung tutuusan, talagang parang sasabihin mo, panalo. At panalo naman talaga, di ba? So, yun. So, abangan natin kung ano nga ba ang magiging ganap ni Gassini dito sa laban niya sa MGI All-Stars. Pero ikaw ang tatanungin ko, gaano ka ba ka-excited sa magiging laro ni Gassini ngayong taon na to dito sa MGI All-Stars? So, tingin mo, kukunin niya kaya ang corona? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan! So, I'm so excited talaga para kay Gassini.
So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.